nandun na sa probinsya ngayon? Pati papa mo? Tapos babalik ulit? Babalik pag kasi kailangan mo pa-check up na yung agwa. 30 minutes. Saan nakatira si Aqua? Ha? Saan nakatira sa inyo? Sino nag-alaga sa kanya? Lula, yung mama ko. Ah. Yan, yun lang naman yung naka... Ay, nasa probinsya si Aqua ngayon. Oo. Pag niluluwas lang siya pag ano, may check up. Oo. Tapos ng ano, ng tigbutuhan ba? Saka na yung pupunta dito. Hindi siya nag-aaral. Nag-aaral yun, kaso nga lang yung sa epilepsy niya, sinusumpong, tapos hindi na siya talaga normal na Hindi na niya makontrol yung sarili niya na kung ano pinagsasabi niya. Dahil nga sa gamot. Siguro sa gamot na yun. Wala bata pa siya na? Kawawa. Akain mo yung kada isang araw, siguro nasa ang iniit niya 500, nasa 2,000. Isang araw niya? Oo, 2,000 grams? isang araw. Sabi ko grabe. Kawawa siya no? Ilang taon na siya mula nag-start siya uminom ng gamot? Ilang taon? Nag-ano siya, simula nung nagkaroon siya ng gano'n na parang may ano na, siguro mga 11 years old. Ngayon, ilang taon na siya? 14 na yun. Third 3 years na. 14 o 3 years. Tapos wala naman ano yung mga magulang, wala naman. Kawawa no? Ano lang. Pag mga ganun kasi na umiiwas yung magulang kasi nga gastos, effort. Parang ayaw nila mag-sacrifice. Ayaw nila mag-sacrifice. Wala naman sana yung bata na yan. Kaso nga lang talaga yung ano ko, yung mama ko talaga hiningi niya sa Lord na buhayin pa yun. Ang inaano lang ni mama ko na maano yung ulo niya. Maging maayos sana. Sobrang laki na yan dati. Sobrang laki-laki na ng ulo. Parang hindi na nga niya maano. Ano kayang cause niyan? Hindi kayo ininuman ng gamot nung magbuntis siya? Sabi daw, inanon siguro ng... Ininuman no? Kaya naapektuhan. Napiktuhan. Kawawa. Nagkaroon ng ano, hydrocephalus. Nagkatubig yung ulo. Pero sa lahi niyo walang ganyan? Wala. Alam sa ano lang yun. Yun ay sa bata na yun nagkaroon kasi mga sutil yung ano, nanay eh. Yung magulang. Sinabi na pagbuntis ka, huwag kang buka ka sa tubig. Kasi mahilig sa tubig siya eh. Gabi lang matutulog pa, mag-ano ng tubig. Kakaw ba? Pero nag-aasawa siya noon, nung time na yon na si Aqua. Nag-asawa siya or nabuntisan siya ng boyfriend? Yung kuya ko. Yung kuya mo yung ano, papa. Yung babae, nung time na yon. Ano talaga sila mag-asawa talaga? Asawa talaga. Iba kasi ang mga ugali ng mga mag-asawa. Wala kang maririnig na puro mura, nag-aaway. Pero ngayon hindi na sila magkasama? Hindi na, hiwalay na. Iba na asawa ng kuya mo? Walang asawa yung kuya ko kasi sabi ng inaano namin, magkaasawa ka, di mo kaya ano yung anak mo. Nasa inyo pa rin, nasa probinsya? Oo, nandun sa probinsya umuwi din. Ay ko, di mo nga na susuportahan yung mga anak mo tapos mag-aasawa ka pa. Kaya nga. Malas lang ng babae. Kung pwera na lang, kung mahal siya ng babae, susuportahan. Kahit pa. Kawawa talaga.
naman sinaano ko yung kuya ko, talagang iba talaga eh. Parang kuya ko kasi sarili lang iniisip niya eh. Kahit may apat na anak. Meron talagang Gusto ganun. nun ano eh, binata lagi siya eh. Meron talagang ganung tao. Kaya walang nagbuhay nun ng mga anak niya, kundi suporta namin ng mga magkakapatid, magulang. Ngayon mga Wala anak niya. namang ano siya eh, ang kuya ko parang ano lang, kung maibigay lang sa mga anak niya, ano lang. Hindi siya yung tipong na isa kang ama na sikap ka na para lang sa ano mga anak. Hindi siya ganun. Kundi sarili niya yung unahin niya. Di bali magutom yung anak mo dyan. Ganun yun. Napaka ano eh, sabi ko, grabe. Kaya kami naawa. Kami nagsusuporta sa mga pamangkin namin. May mga project sa high school. Yung tatalino pa naman ng anak niya. Yung tatlo niya, mga talino. Kasi puro may ulo eh. Aanihin din naman niya yan. Di ba sabi ni Pastora, kung anong tinanim, yun din aanihin. Di ba Pastora? What you sow, you will reap. Oo. Kaso nga lang yung magulang. Yung problema doon. Kaya nga. Okay naman yung mga anak sa kanya. Kaso nga lang, wala talaga. Kulang na lang, payuhan ng anak na, Papa, mag-ayos ka na. Ano ba na? Kasi medyo dalagitan na din yung... Hindi rin minsan di makaya ng mga anak kasi nga tinuturing nila na Papa. Oo. Ganun yun, iba ngayon. Tinuturing pa rin nila yung... Tinuturing nila. Kuya ko na Papa. Pa rin nila ako. Kahit anong kahit anong gawin mo, Papa pa din. Yun naman ang tinuro namin na huwag kayong mag-ano sa... Kasi masama din naman yun kahit ano Papa mo. Sige lang, basta Papa mo. Pinapayuhan na namin yung pamangkin namin na sabi. Kaya kami yung kung sa mas timbang pa sa amin yung pamangkin ko eh, sa amin eh. Kaysa sa Papa ko niya na tunay eh. Kasi sasabihin, wala namang binibigay si Papa. Mag-chat sa akin, text dito. Project ko, ganito. Pwede po, pahingi muna ako na. Sige, para wala na kasi ako ganito. Kasi mama, wala din. Ay, paano namin? Papadalang ko. Gcash. Sige, pang project mo. Okay, kahit ito, kahit ano lang, 150 or sandaan, meron ka dyan, pambili ko lang ng mga gamit ng Pero nung nakaraan, pinadala mo yung gamit talaga nila, tapos sa school na uniform. Pinadala ko sila na sige, 1,000 muna. Tuwan-tuwa eh. Pinabili nila yung mga sa school. Ngayon kami, nilabuin na, tsaka kami tulong-tulong. Tulong lang kami para makapag-aral. Ay, kasi yung Papa wala naman eh. Pag hiningi mo, wala. Kahit mayroon yun. Wala. Sabihin nun, wala. Kasi yung iniisip niya, magugutom ako. Yan nga. Anong klase? Sarili. Pag lagi kong kahit nagsawa na lang ako sa magagalit ka, sawa ka na lang. Kaya sabi ko, grabe. Hindi yung man lang ipinaramdam sa mga anak mo na sana maging tunay kang padre ng pamilya sa mga anak mo. Kaya agawa nga, wala na nga siya si Nico ibibigay. Kami na lang ang mama ko. Inaano na lang namin. Iba talaga, may mga tao talagang ganyan. Hindi nila inaanintan na yan. Hindi nila iniisip yung kung ano yung mga anak nila eh. walang araw din matatanda din. Ewan ko lang sa sabi ko, tinatanong ko nga yung mama ko, Papa ko, bakit nangyayari sa kayo po, sa anak niyo yung tinatanong ko dito sa ko sila eh. Sabi ko, bakit hindi sa mga hindi talaga maiwasan yung may isang talagang di ba kami mga kapatid, kami, manalig kami sa Diyos. United. Kami sa mga puro kami born again na, pero may isa talaga din yung kuya ko din. Kasi dati nag-aano din yun, nag-a-addict dati. Hindi na normal ang isip. Hindi na isip. Ngayon wala na, parang na siya. Tapos
barkada na lang kung ano. Hindi na normal pag ganun kasi. Sabi ko, ano nangyari dyan sa ano? May adik-adik din pala doon sa inyo, kahit probinsya. Mayroon, mga marijuana na yan eh. Mm. Marijuana na yan. Ilang taon na din yung kuya ko. Ako 34 na yung kuya ko isa 36. Si ate ako 48. Oh, 40 na yun. Si Ruth ang maayos ang buhay na. Hindi naman. Okay lang po si Ate Ruth. Medyo ano lang talaga na sa business lang din niya. Kahit pa paano Swerte sa business. yung business niya naman eh. Diyan naman kag binuhay ng mama ko dahil sa diyan mga business ngayon na Ano ba business ni Ate Ruth mo ngayon? titinda ng toyo o ano. Ano siya, ng mga buyer o gano'n. 25 minutes pa. Tama lang talaga nag-ano tayo. Nagdiretso. 22 minutes. Layo pala talaga. Hirap na may ganun. Yung papa ko, ano din yun sa kaya nga, di mo bakit kaya no? Di mo wala sa isang pamilya yung ganun na may ano talaga na parang ano din talaga na parang may isa talaga na ano. Hindi talaga umaayon. Balikog. Hindi mo ano talaga. Balikog talagang utok. Oo. Sabi ko, yung ano nga sa amin din eh, pastor doon sa amin ha. Pastor din sa amin. Yung anak niya, hindi niya kaya. Giinom ko, nagkagano pa rin hangga. Kasi di ba may demonyo, kaya yung demonyo gumagawa ng paraan. Gumagawa naman. Mahina ka, talagang maano ka, Oo. tatablan ka, magagalit ka, kagaya na ano. Kung hindi ka Kristiyano, nagagalit ka na masyado sa pati mga pamangkin mo, parang nagagalit. Pero Kristiyano ka eh. Binigyan ka ng wisdom ni Lord. Hindi pa rin maano yung kompletong pag-iisip eh. Yung mag-iisip ka na may iisip na naman. Pero hindi talaga pasin pag hindi ka believer, hindi ka naniniwala. Kumbaga hindi ka natatakot na magano. Pero pag alam mo kasi lagi ka nakarinig ng salita ng Diyos, hayaan mo na. Tapos sa Diyos na lang natin. Parang ganun. Sana nga sa Diyos na lang namin na magbago. Kilos ang Diyos. Nihintay pa niya yan magbago. Inaano namin na magbago ka na. 3, 4 yung anak mo. Hindi mo pa rin mapakita na talo mo talaga sila. Hindi mo pa rin may pakita na magpakatotoo kang ama sa kanila. Hindi yung hanggang ngayon sama-sama ka pa rin sa mga kabataan, yung binatang ng mga walang tropa-tropa pa. Sabi ko, wala kang mapapala o isa. Hindi nagtatrabaho. Hindi. Ano naman ang probinsya eh. Magtatrabaho lang yan kung may makain lang siya o ano. Minsan, pag wala na, ang problema nga doon, pag wala na talaga, nagkakaroon ng magnanakaw ka na. Kung ano nang gagawin mo para makasustain. Wala naman yung problema sa amin kung masipag ka lang. Talagang may time talaga na mahirap doon talaga sa amin kung sa mahirap. Kailangan sipag at syaga din. Kung sa parang ganito din, parang din sa akin lalaot ako, magbabiyahe ako. Kung hindi ka gumalaw, wala ka makakain. Wala talaga. Wala kang ano. Doon naman, kung maglaot ka, kahit pa paano, uuwi ka, basta may panggas ka din. May pang ano ka. Tiyaga lang sa laot. Kaso nga lang talaga, sa buring talaga. Meron na
at may makukuha ka. Sarap sa makaramdam. Kaya hirap na ang buhay ng yung asawa niya, yung asawa ng kuya ko normal, Mm. pero naging okay na din na ipinaranas din sa kanya ni Lord na nagkasakit siya, akala niya mamamatay na siya, ngayon nagbago. Mm. Siguro na ano, Nagbago siya. natakot siya kasi binigyan siya ng ano, pinalo siya. Nagbago siya, nagano siya. Ay ko, kaya mo yan, kaya pinapayuhan lang namin. Para lang sa anak mo. Kasi wala namang kwenta yung, kami na nga nagsasabi. Ay ko, yung kuya ko, alam mo, hindi talaga, ano, ewan ko kung hindi ba matino, kung anong tao. Hindi namin maano, kung bakit ganito yung kuya namin, bakit ganito yung ano ng kuya ko. Kung pag-iisip ko na ba, wala kang problema. Yung pinoproblema mo lang yung sarili mo, pero yung mga anak mo hindi mo kayang problemahin. Hindi mo kayang ano, bigyan ng time na magkaroon kayo ng ganito. Kung sakali kung bumalik man yung pag-iisip mo or ano, magkakabalikan pa kayo ng asawa mo kasi ang gusto ng asawa mo tumino ka. Kung matalino siya, gawin niya yun. Kaso hindi titino talaga yung tao pag once na ano na lang yung utak niya na gusto niya sarili lang niya yung iniisip. mindset na niya yun. Sabi ko ba, kaya hanggang ngayon ganun lang, sabi ng mama ko, ayun, papitiks-pitiks lang daw, ano sa mga barkada. Sabi ko ba, yung walang mapag-anuhan yung anak mo na humingi, minsan daw humihingi, wala naman na binibigay kasi mas gusto pa niya yung mga barkada niya yung makasama niya sa pamilya niya. Pangit. Once na magka-problema ka, yung barkada mo ba, ano ka niya, may bibigay ba sa'yo yan? Once na may sakit ka, may mabibigay ba sa'yo yan? Tama. Sa iyo, ikaw, mag-aalaga ba sa'yo yan kung kasakit ka? Barkada nandyan Hindi lang. nila naisip yun ngayon. Balang araw maisip. Ang pamilya mo, pag may pamilya ka, wala nang barkada. May barkada, pag naman magbarkada ka, may limit. Tama. Lang, hindi yung porque barkada mo nandyan, ba't yung ano sa barkada mo, yung pamilya mo papabayaan. Pakalayo dito. Layo talaga. Papuntang ano no, diretso na papuntang Tagaytay. Ay, Tagaytay. Layo. Punta ako ng Tagaytay, dito ako dumaan. Pero nung pabalik ko, hindi na ako dinaan dito. Ligaw ka na. Hindi, sinurkat ako niya ng Waze. Doon ako dumaan sa kabila. Papuntang alusot ko, Danghari. Kung bilis ko lang muna. Kung papunta namin, inabutan ako ng 2 oras. Pagpabalik ko, sa oras na lang. Sobrang traffic siguro. Punta doon, traffic. Tulog na si Pastora.
malapit, Pastora. Mm. Tulog ka muna.